Chapter 1571. Inaasahan na ni Orville ang hakbang na ito. Tumawa siya ng malamig at sinabi, lahat ng labasan ay seliado na ng mga elit ng aking banal na lupa. Saan mo akalaing makakatakas ka? Gayunpaman, si Sebastian ay hindi nagpatinag. Sa isang kalmadong ekspresyon, inilabas niya ang isang nuclear bomb mula sa kanyang storage space ring. Kasabay nito, inilabas din niya ang Chimes Tower. Nagpalitan ng maguguluhing tingin sina Orville at ang kanyang mga kasama sa mga pamilyar na bagay. Bago pa sila makapag-react, hindi nag-atubili si Sebastian kahit isang segundo. Pinaganya niya ang nuclear bomb, na nagpasimula ng sunod-sunod na mga pangyayari. Sa isang iglap, sumabog ang nuclear bomb, naglabas ng nakakasilaw na liwanag na nagliwanag sa lambak na parang artificial na araw. Halos agad, isang nakabibinging alon ng enerhiya ang sumiklab mula sa sentro ng bomba, nagwawala sa lahat ng direksyon. Ang puwersa ay parang stampede ng mga ligaw na kabayo o ang nagngangalit na bagyo, winawasak ang lahat ng nasa daan nito ng walang awa. Isang makapangyarihang shockwave ang humampas sa buong lambak, pinunit ang lupa, at nagpadala ng mga batong malalaki na lumipad. Ang matinding init ay nagliyab sa hangin, ginawang dagat ng apoy ang lambak. Si Orville at ang mga matatanda ay wala pang oras para sumigaw bago sila tuluyang lumunin ng nakakatakot na puwersa, na nag-iwan ng wala kundi abo. Sa sandali ng pagsabog, mabilis na tumalon si Sebastian sa Chimes Tower. Ang tore, nahuli sa marahas na bagyong enerhiya, ay itinapon sa hangin sa gitna ng malakas na hangin, dinala ng malayo mula sa sentro ng pagsabog. Nang tuluyang nawala ang nakakasilaw na liwanag at humupa ang alikabok, ang dating masiglang lambak ay naging isang desoladong disyerto. Walang natirang kahit isang taling damo, at wala ring anumang palatandaan ng buhay kahit saan. Sa loob ng Chimes Tower, nagawa ni Sebastian na makaligtas sa pamamagitan ng pag-asa sa makapangyarihang mga proteksyon ng tore, na muntik nang mahulog sa kapahamakan. Matagal siyang naghintay bago lumabas mula sa tore. Nang makita niya ang tanawin sa labas, siya ay napanganga. Ang mga bundok na minsang pumapaligid sa kanya ay wala na, pinalitan ng walang katapusang dagat ng apoy. Walang anumang palatandaan ng buhay kahit saan. Ang hangin ay mabigat pa rin sa natitirang radyasyon. Dahil lamang sa kanyang napakalakas na pisikal na lakas na kayanan ni Sebastian ito. Sino man pa, kahit isang intermediate deity master, ay kailangang umasa sa kanilang espiritual na enerhiya upang makaligtas sa nakal-alasong atmosfera. Ang kapangyarihan ng nuclear bomb ay higit na lumampas sa mga inaasahan ni Sebastian. Kahit na ang isang intermediate deity master ay walang laban sa mapanirang puwersa nito. Walang paglaban, sila ay agad na magiging singaw. Sa kabutihang palad, mayroon siyang Chimes Tower, isang espesyal na artepakto ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Kung wala ito, makakaranas siya ng parehong kapalaran tulad ng lahat ng iba pa. Hindi nagtagal, natagpuan ni Sebastian ang kanyang sarili sa isang masiglang lungsod. Pumasok siya sa isang lokal na inn. Sa wakas, andito ka na. Akala ko tapos ka na. Ang lalaki ay walang iba kundi si Brody. Bakit ka nag-iisa? Nasaan si Azrael? Agad na tanong ni Sebastian matapos umupo. Hindi siya nag-isa sa pag-rescue kay Azrael. Sa halip, inayos niya na si Brody ang tumulong sa pagkuha sa kanya. Si Brody ay hindi isang karaniwang tao. Hindi lamang siya labis na makapangyarihan, kundi ang kanyang kasanayan sa mga porma sayon ay walang kapantay. Kinuha niya ang tukor mula sa mesa at inubos ito ng isang subo. Pagkatapos noon, sumagot siya, ipinadala ko na siya pabalik sa Supreme Merchants Guild. Talaga bang hindi mo ako pinagkakatiwalaan na magawa ang mga bagay, ha? Hindi madali ang alagaan ang iyong minamahal, alam mo. Hindi ka ba magpapakita ng kaunting pagpapahalaga? Pinagpag ni Brody ang kanyang mga daliri, pinaikit ang kanyang mga mata na may mapanlikhang tingin, na para bang sinasabi, alam mo na. Ano bang klaseng pagpapahalaga ang hinahanap mo? Tanong ni Sebastian, naiinis. Mukhang hindi na talaga magbabago ang ganid na tabaing ito. Pinagpag ni Brody ang kanyang baba habang may pilyong ngiti.
Sinabi niya na may ngiti, magkapatid tayo, pagkatapos ng lahat. Ang pag-usapan ang pera ay nakakasira ng mood. Paano kung imbis na iyon, dalhin mo na lang ako sa isang inuman? Chapter 1572. Sa simula, inisip ni Sebastian na magkakaroon ng labis na kahilingan si Brody, ngunit nagulat siya nang ang tanging gusto lang ni Brody ay isang inumin. Kahit na ang pinakamahal na pagkain sa isang marangyang restaurant ay hindi magbabayad ng ganoong karaming espiritual na bato. Isinasaalang-alang ang reputasyon ni Brody bilang isang tuso at mapanlikhang mangangalakal, tila kakaibang mapagpakumbaba ang kahilingang ito. 15 minuto ang lumipas, nawala ang lahat ng pagdududa ni Sebastian nang tumingin siya sa malaking karatula sa itaas nila. Matapang na nakasulat sa mga eleganteng, malalawak na linya ang mga salitang Elysian Rain Lounge. Narinig na ni Sebastian ang tungkol sa Elysian Rain Lounge dati. Ito ay sa asensya isang bahay aliwan, ngunit ang sukat at prestihiyo nito ay lampas sa anumang karaniwang establishmento. Kilalang-kilala sa mataas na pamantayan at kakaibang mga patakaran nito, ang lounge ay gumagana ng iba kumpara sa mga karaniwang lugar ng ganitong uri. Halimbawa, ang mga babae dito ang may kapangyarihang pumili ng kanilang mga kliyente sa halip na kabaligtaran. Hindi pangkaraniwan na ang mga bisita ay hindi tinatanggap, binabaligtad ang tradisyonal na mga pamantayan. Bagaman teknikal na isang lugar ng kaluwagan, ang Elysian Rain Lounge ay isang makapangyarihang lugar sa sarili nitong karapatan. May mga sangay ito sa bawat pangunahing lungsod ng mga kaharian at imperyo, pati na rin sa mga maunlad na sentro ng kalakalan. Ang impluwensya at mga mapagkukunan nito ay napakalakas, sa puntong kahit ang sacred grounds at mga super pamilya ay iiwasang mag-provoke dito ng basta-basta. Ang kabisera, na siyang puso ng Thousandfold Empire, ay nag-host ng isa sa pinakamalalaking sangay ng Elysian Rain Lounge. Ang mga lupain nito ay sumasaklaw sa isang napakalawak na lugar, na may mga palasyo na may masalimuot na disenyo. Pinadalisay na marmol ang nagbigay ng daan, umaabot hanggang sa pinakaloob ng compound. Sa mundo ng pagsasaka, ang marmol ay hindi itinuturing na partikular na bihira. Gayunpaman, ang napakalaking dami na ginamit upang asphaltan ang mga kalsadang ito ay nagtaas ng kanyang karangyan sa isang pambihirang antas. Ang ganitong kaluhuan ay bihira, lumalampas pa sa mga palasyo ng hari. Sa katunayan, ang Elysian Rain Lounge ay nakipagsabayan, kung hindi man lumampas pa, sa karangyan ng imperial na palasyo. Mga pintoreskong hardin ng bato, maayos na inayos na mga tulay na bumabaybay sa banayad na mga sapa, at mga landas na may amoy ng mga namumulaklak na bulaklak ay lumikha ng isang kaakit-akit na kapaligiran. Pagpasok sa lounge ay parang pagpasok sa isang tahimik na paraiso na pumukaw sa mga pandama. Walang hiya kang bobo. Ikaw na naman. Ang kapal ng mukha mong magpakita dito. Habang pumasok sina Sebastian at Brody sa malaking bulwagan, isang babae sa kanyang huling 20s ang nagmamadaling lumapit sa kanila. Bihis na may banayad ngunit kapansin-pansing makeup, nagpakita siya ng isang mayamang alindog. Ito si Ada Primavera. Bagaman hindi na siya nasa kanyang kasikatan, ang kanyang maayos na pangangatawan, nagniningning na kutis, at kaakit-akit na mga kurba ay nananatiling kaakit-akit. Ang kanyang manipis at dumadaloy na mga damit ay nagbigay diin sa kanyang kagandahan, habang ang kanyang mga marikit na mukha ay ngayoy napuno ng galit. Ang mga mata ni Ada ay nakatuon kay Brody habang siya ay nagmarcha pasulong, at bawat hakbang niya ay puno ng galit. Ada, sa wakas ay magkikita na tayo muli. Miss na kita. Sigaw ni Brody, na tuluyang hindi pinansin ang nag-aalab na galit na nagmumula sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang hiya na naglakbay kay Ada. Ang kanyang bibig ay naglalaway habang binuka niya ang kanyang mga braso at naglakad patungo sa kanya ng labis na pinalalaki at bastos na paraan. Si Ada, kahit na mukhang marupok, ay hindi naman mahina. Madali niyang naiwasan ang yakap ni Brody sa pamamagitan ng isang marangal na pagliko. Mga gwardya. Sigaw niya ng matalim. Sa loob ng ilang segundo, isang dosenang malalaking tagapagpatupad ang lumabas mula sa mga anino, ang kanilang nakakatakot na mga ekspresyon ay malinaw na nagpapakita ng kanilang mga intensyon. Si Brody,
Gayunpaman, ay nanatiling hindi natitinag. Ang kanyang mukha ay umunat sa isang ngiti na napakamapang-akit na kayang magpatigas ng gatas. Tinutukso si Ada ng isang nakakabahalang kislap sa kanyang mga mata, sinabi niya, Ada, alam kong mali na hindi ko nabayaran ang huli kong pagbisita. Pero alam mo na kung paano iyon nagmadali ako at nakalimutan ang aking mga espiritual na bato. Narito ako upang magbayad sa iyo. Miss na kita. Nang matapos siya, muling sumugod si Brody kay Ada na nakabuka ang mga kamay. Ang kanyang pananabik ay parang isang gutom na lobo na sumasalakay sa biktima. Ang walang hiya. Bulong ni Sebastian sa kanyang sarili, nakakaramdam ng pangalawang kamay na kahihiyan para kay Brody. Ang pagbisita sa isang lugar na ganito ay isang bagay, pero umalis nang hindi nagbabayad. Napakakaiya-hiya talaga. Ang pag-angkin na sobrang nagmamadali siya kaya hindi niya nadala ang mga espiritual na bato ay isang halatang kasinungalingan. Palaging may dalang yaman ang mga nag-aaral sa mga singsing na imbakan ng espasyo, maliban na lang kung sobrang nagmamadali sila na tuluyan na silang nakalimot. Ikaw ka, walang hiya. Tumigil ka na sa paglalandi at bayaran mo na ang utang mo mula noong nakaraan. Malamig na sagot ni Ada habang madali niyang iniiwasan ang mga pang-akit ni Brody. Pinalakas ng mga tagapagpatupad ang kanilang bilog sa paligid ni Brody. Malinaw ang kanilang intensyon kung hindi niya babayaran ang utang, hindi magiging maganda ang kahihinatnan niya. Kalma lang kayo, mga kapatid. Wala namang dahilan para maging pisikal. Agad na inalog ni Brody ang kanyang mga kamay bago humarap kay Sebastian na may desperadong pakiusap. Seb, huwag ka lang tumayo dyan, magbayad ka na. Nagtigilan si Sebastian sandali nang tawagin siyang Seb, bago ang kanyang ekspresyon ay nagdilim na parang ang kanyang noo ay natakpan ng mga cartoonish na itim na linya. Ang taba mong bobo. Gusto mo bang sapakin? Sigaw niya. Hindi nagpaapekto si Brody habang tinuturo si Sebastian at sinabi kay Ada na may walang pakialam ng ngiti, siya ang magbabayad. Para sa araw na ito at sa huling pagkakataon lahat ay sa kanya. Totoo ba iyon? Lumingon si Ada kay Sebastian. Tumanggo si Sebastian ng kalmado. Sa kabila ng walang pakialam na pag-uugali ni Brody, tapat naman ang lalaki sa kanyang sariling paraan. Sige. Babayaran ko na ang dating utang. Magkano ang utang niya? Ngumiti si Ada habang sumasagot, laktawan na natin ang maliliit na halaga. Ito ay 12 milyong espiritual na bato. Hinugot ni Sebastian ang isang storage space ring at inihagis ito kay Ada nang hindi man lang kumurap. Ang singsing na ito ay naglalaman ng 20 milyong espiritual na bato. Itago mo na lang ang sobra bilang tip. Tiningnan ni Ada ang laman ng singsing, at agad na lumiwanag ang kanyang mukha ng isang napakagandang ngiti. Ang kanyang asal ay biglang nagbago, at sinabi niya sa isang matamis na tono, napakagalante nyo, sir. Pakiusap. Pumasok kayo. Chapter 1573. Si Sebastian at Brody ay dinala sa isang napakaganda at marangyang bulwagan. Ang sahig ay gawa sa kristal na bato, ang mga upuan at mesa ay inukit mula sa ginto, at ang mga matatayog na haligi ng hindi kilalang metal ay pinalamutian ng mga dragon at phoenix. Ang kanilang masalimuot na ukit ay napakatunay na tila humihinga. 8 kabataang babae, nakadamit ng manipis na seda at naglalabas ng karangyaanang nakatayo ng maayos sa magkabilang panig ng silid. Si Sebastian ay bahagyang tumanggo lamang sa palabas. Ang ganitong karangyan, kahit nakahanga-hanga para sa marami, ay hindi kapansin-pansin para sa kanya. Ang 8 kabataang babae ay hindi mga walang cap-ars na kagandahan, ngunit bawat isa ay may kanya-kanyang alindog. Ang kanilang alindog ay nakikipagsabayan sa kagandahan ng imperial na harem noong sinaunang panahon, hindi may kakailan na kaakit-akit. Pumili ka ng bulaklak, sabi ni Ada habang iniaabot ang katalogo kay Sebastian. Bago pa man siya makatingin dito, kinuha ito ni Brody. Walang pakialam si Sebastian. Hindi siya pamilyar sa lugar na ito at dumating lamang upang magbayad ng utang na loob kay Brody. Gayunpaman, hindi siya isang asetikong tao. Kung ang pagkakataon ay nangangailangan ng magaan na aliwan, hindi siya tatutol. Tumuloy siya ng mabilis na tingin sa katalogo.
Bawat pahina ay naglalaman ng isang bulaklak na may detalyadong larawan, paglalarawan, at presyo. Ang mga babaeng inilalarawan ay kahanga-hanga, may iba't ibang alindog, ang ilan ay dalisay at elegante, ang iba ay kaakit-akit at mapang-akit, at ang ilan pa ay matamis at kaakit-akit. Bawat isa sa kanila ay isang pambihirang kagandahan. Gayunpaman, mataas ang mga presyo, mula 1 milyon hanggang 5 milyon na espiritual na bato. Hindi malinaw kung kasama na rito ang magdamag na pananatili, ngunit sa kabila nito, na nakamahal na rin ang mga mata ni Brody ay kumikislap sa kasiyahan, at paulit-ulit siyang lumunok habang ang kanyang matabang mga daliri ay naglalakbay sa mga pahina ng katalogo. Ang kanyang mukha ay larawan ng masayang kalaswan, at ang kanyang asal ay lubos na walang hiya. Umupo si Sebastian malapit, nararamdaman ang halo ng kahihiyan at pangalawang kamay na kahihiyan. Pwede bang maging mas walang hiya pa ang tangaing ito? Sinasabi ko nga, ang serbisyo sa Elysian Rain Lounge ay talagang napakahusay. Sa kabila ng walang pakialam na pag-uugali ni Brody, wala ni isa sa mga kawani ang nagpakita ng kahit kaunting hindi kasiyahan. Pinanatili nila ang kanilang mga ngiting mainit habang patuloy na nag-aalok ng prutas, merienda, at dekalidad na alak. Ang katalogo ay naglalaman lamang ng ilang dosenang pangalan, ngunit inabot si Brody ng isang buong oras upang suriin ito. Sa wakas, isinara niya ang libro at itinapon ang kanyang mapanlikhang ekspresyon. Pagkatapos ay sinabi niya ng may peke na seryosidad, wala sa kanila ang makakapantay sa iyo, Ada. Ikaw pa rin ang pinakamaganda. Si Ada, gayunpaman, ay nanatiling hindi naaapektuhan ng mga papuri. Siya noon ay isa sa mga nangungunang courtesan, pangalawa lamang sa mga pinakatanyag na bulaklak ng establishmento. Bagaman siya ay humiwalay na mula sa entablado dahil sa kanyang edad, matagal nang nawala ang alindog ng mga ganitong papuri. Walang anuman. Kukuha ako ng isa pang katalogo, sagot ni Ada. Bagaman hindi siya gaanong paborito si Brody, nanag ang mga patakaran ng pagkamapagpatuloy. Agad siyang kumuha ng isa pang katalogo. Sa pagkakataong ito, hindi man lang ito tinignan ni Brody. Ngayon, gusto kong makilala ang lahat ng 4 na pinakamagagandang courtesan. Tawagin mo sila. Halos mawalan ng kontrol si Ada nang marinig ito. Alam ng lahat ang mga patakaran ng Elysian Rain Lounge. Ang mga pangunahing courtesan ay hindi basta-basta tinatawag. Kailangan munang makuha ang kanilang pahintulot. Kung hindi interesado ang mga courtesan, hindi nila papansinin ang bisita, lalo na ang lahat ng 4 ng sabay-sabay. Ang kay Brody ay talagang imposibleng mangyari. Tanging ang courtesan ng Northern Hall ang available. Pupunta ako at magtatanong para sa iyo, sabi ni Ada, umiikot sa kanyang takong upang umalis. Pagkaalis ni Ada, lumapit si Brody habang malawak ang ngiti. Sinimulan niyang magpaliwanag kay Sebastian. Mayroong 4 na pangunahing courtesan dito, bawat isa ay namumuno sa isa sa mga bulwagan. Lahat sila ay napakaganda, ang klaseng kagandahan na nag-iiwan sa iyo ng paghingal. Ang courtesan ng Northern Hall ay si Ethel Chisholm, at siya ang pinakakaakit-akit sa lahat. Habang mas marami si Brody na nagsasalita, lalo siyang naging masigla. Ang kanyang kasabikan ay halos mahahawakan. Nilingan ni Sebastian ang kanyang ulo, nararamdaman ang parehong kasiyahan at kawalang kapangyarihan. Naisip niya na ang paggugol ng oras kasama ang isang katulad ni Brody ay tiyak na magdadala sa kanya ng reputasyon bilang isang mapagsamantala. Minamahal na mga bisita, humihingi ako ng paumanhin sa pagkaantala at humihingi ng inyong kapatawaran. Ang boses ni Ethel ay parang malinaw na awit ng isang oriole, matamis at napakaganda. Ito ay isang tunog na kayang magpainit kahit ng pinakamalamig na puso. Tumingin si Sebastian sa pinagmulan ng Bow Saturday na hulog siya sa pagkabighani. Pumasok si Ethel ng may kagandahan. Nakasuot siya ng manipis at nakakaakit na pulang seda na gown na dumidikit sa kanyang mga kurba. Ang kanyang neckline ay bumaba ng mapangahas, nag-aalok ng nakakaakit na sulyap sa kanyang dibdib, habang ang kanyang payat na mga binti ay sumisilip sa dumadaloy na tela sa bawat hakbang. Ang kanyang bewang ay napakapayat, tila napakabangis na kayang hawakan ng isang kamay lamang.
Sway siya habang naglalakad, at ang kanyang figure ay naglalabas ng nakalululong na alindog. Ang kanyang mga kilay ay nakataas na parang mga buwan, pinalilibutan ng mahahabang pilikmata na nagtatakip sa isang pares ng nakabibighaning mga mata na kayang magnakaw ng kaluluwa. Ang kanyang titig ay halo ng pang-aakit at lamang, na walang kahirap-hirap na humahatak sa iba papasok sa kanyang mundo. Ang kanyang ilong ay perpektong hugis, at ang bahagyang nakabukas niyang mga labi ay may kulay na malalim na pula, na tila nag-aanyaya ng halik. Ang kanyang mga ngiping puti na parang perlas ay sumisilip na parang mga hiyas, at ang mga dimples na nagbigay ganda sa kanyang mga pisngi ay nagdagdag lamang sa kanyang hindi mapigil ang alindog. Kahit si Sebastian, na sanay nang makakita ng napakaraming kagandahan, sumisilip na parang mga hiyas at ang mga dimples na nagbigay ganda sa kanyang mga pisngi ay nagdagdag lamang sa kanyang hindi mapigil ang alindog. Kahit si Sebastian, na sanay nang makakita ng napakaraming kagandahan, ay napamangha ng sandali. Chapter 1574. Kung ang tingin ni Sebastian ay maaring ilarawan bilang nahuhumaling, ang titig ni Brody ay talagang nakakapaso. Ang kanyang paghinga ay humigpit habang tumutulo ang laway mula sa sulok ng kanyang bibig, na para bang maaari na ang magkaroon ng mga salitang lustful fiend na nakaukit sa kanyang po. Lumapit si Ethel na may nakabibighaning ngiti, ang kanyang mga galaw ay marikit at nakabibighani. Bawat hakbang ay tila namumukadkad tulad ng lotus habang ang kanyang silweta ay sumasayaw sa isang marangal na ritmo. Ang kanyang mga kilay ay nakataas na parang malalayong bundok, ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang tubig sa taglagas, at ang kanyang mga labi na likas na pula ay tila nangingibabaw sa anumang nilagay na pulang pangkulay. Ang kanyang kutis na parang nyebe ay walang kapintasan, at ang kanyang mahabang itim na buhok ay dahan-daang sumasayaw, naglalabas ng isang bahagyang kaakit-akit na halimuyak. Bawat hakbang na kanyang ginawa ay naglalabas ng karangyan, at bawat sulyap na kanyang ibinato ay sapat na upang magnakaw ng kaluluwa. Ang kanyang kagandahan at alindog ay tanging walang kapantay. Hindi hanggang sa dumaan ang banayad na amoy ng kanyang pabango ay nagising si Sebastian mula sa kanyang pagkaka-absorb na kapagpigil ng sarili, tumayo siya at sinabi, matagal ko nang narinig ang bantog na kagandahan ni Ginang. Ethel. Ngayon na makita kita, napagtanto ko na karapat-dapat ang iyong reputasyon. Ang kanyang mga salita ay totoo. Hindi dala ni Ethel ang anyo ng isang courtesan kundi ang biyaya at galang ng isang noblewoman o isang pinoong dalaga mula sa isang prestihiyosong pamilya. Nang marinig ni Brody na nagsalita si Sebastian, nagising din siya mula sa kanyang pagkalumbay. Mabilis niyang pinunasan ang laway mula sa kanyang bibig at inabot ang kamay ni Ethel, ngunit siya'y mahinahong nakaiwas sa kanyang pagtatangkang walang patid. Lumingon kay Sebastian, nagbigay siya ng bahagyang bow at sinabi, pinapuri mo ako, Ginoo. Maaari ko bang malaman ang iyong kagalang-galang na pangalan? Sebastian Wilder, sagot niya. Ginoong Wilder, sabi ni Ethel na may banayad ng ngiti. Dahil ito ang ating unang pagkikita, pahintulutan mo akong magbigay ng isang melodya para sa iyo. Lumipat siya sa isang cello na maayos na inihanda malapit. Pagkatapos ay umupo siya ng may poise at katumpakan, na nagpakita ng isang pares ng payat na mga kamay na tila nilikha para sa musika. Ang kanyang mahahabang, pinong daliri ay lumulutang sa ibabaw ng mga string, bahagyang kumikislap. Habang ang kanyang mga daliri ay sumasayaw sa mga kwerdas, isang mapayapa at kaakit-akit na himig ang umagos na parang kristal na batis. Ang mga nota ay umuugong na may ethereal na kalidad, na nag-uudyok ng imahe ng mga orchideas na namumukadkad sa isang nakatagong lambak o ang malambing na pag-awit ng isang nightingale sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang musika ay nakabibighaning maganda, lampas sa karaniwang kagandahan nito. Bagaman si Sebastian ay bahagyang pamilyar lamang sa musika, siya ay naantig pa rin. Ang musika ng Perpetual World ay lubos na naiiba mula sa kanyang orihinal na mundo, ngunit ang mga emosyonal na sinulid ng sining ay nanatiling pandaigdig. Pumikit siya at hinayaan ang sarili na dalhin ng melodya. Mga alaala ng kabataan ang lumitaw, puno ng kawalang kasalanan ng unang pag-ibig. Ito ay isang damdaming napakapayak na tila nangyari lang kahapon. Bigla, nagbago ang himig, na parang naglalaban-laban sa isang digmaan,
kasama ang tunog ng mga espada at ang pagsabog ng mga baril. Bagaman puno ng panganib, nagpasiklab ito ng isang sigla sa kanya, nagbigay buhay sa mga alaala ng panahon kung kailan ang adrenaline ay umaagos sa bawat ugat. Ang himig ay tila may mahika, na nagdulot ng mga alaala mula sa nakaraan na muling lumitaw sa isip ni Sebastian, mga sandali ng saya, lungkot, at lahat ng nasa pagitan. Nangyari ang mga ito na parang nagaganap sa harap mismo ng kanyang mga mata. Nang matapos ang pyesa, nanatili siyang nakabighani, hindi makaalis sa kanyang mahika. Kahit ang karaniwang walang pakialam at nagbibiro na si Brody ay tila hindi karaniwang malungkot, at isang saglit na lungkot ang lumabas sa kanyang mukha. Kitang-kita na siya rin ay isang lalaking may mga kwentong hindi pa nasasabi. Isang palakpakan ang palm unit sa katahimikan habang pumalakpak si Sebastian sa paghanga matapos makabawi sa kanyang sarili. Narinig na niya ang maraming komposisyon sa kanyang buhay, ngunit wala ni isa ang makakapantay sa lalim at ganda ng isa ito. Ang mga nananatiling alingawngaw ng melodya ay umuukit, perpektong nahuhuli ang pariril na mga tunog na nananatili. Natutuwa akong nagustuhan mo, Ginoong Wilder. Kung ikalulugod mo, pahintulutan mo akong samahan ka sa aking pribadong silid, ang Fragrant Orchid Pavilion, upang maayos kitang mapaglangkuran. Bawat galaw niya ay naglalabas ng alindog, at bawat banayad na ekspresyon at kilos ay kayang magpukaw ng puso ng sinumang lalaki. Imposible ang tumanggi sa kanyang imbitasyon, at si Sebastian, tulad ng sinuman, ay hindi rin nakaligtas. Mula nang dumating siya sa Perpetual World, ginugol niya ang karamihan ng kanyang oras sa pagsasanay at labanan. Ngayon, sa pagkakaroon ng bihirang pagkakataon na magpahinga, tinanggap niya ang pagkakataong mapawi ang kanyang laging tense na isipan. Samantala, si Brody ay nanatiling nalulumbay sa kanyang mga iniisip hanggang tinapik siya ni Sebastian, na nagpagising sa kanya sa katotohanan. Mga patak ng pawis ang nabuo sa kanyang noo nang magising siya mula sa kanyang pag-iisip. Ang babaeng iyon ay kahanga-hanga, bulong ni Brody. Talagang humanga siya, bagaman may bakas ng natitirang takot sa kanyang mukha. Ang melodya ay hindi lamang isang nostalgic na pagninilay sa nakaraan. Para sa mga may mahihinang determinasyon, maaari silang dalhin ito sa isang malalim na ilusyon na nilikha mula sa kanilang sariling mga pagnanasa. Kung mayroong masamang intensyon ang isang tao sa isang napakahinang sandali, ang mga kahihinatnan ay magiging nakapipinsala. Si Sebastian ay simpleng ngumiti, walang sinabi. Alam na niya ang ilan sa mga natatanging tradisyon sa Elysian Rain Lounge. Ang mga courtesan, lalo na ang mga nasa mataas na antas, ay bihirang maglibang ng mga bisita. Ang mga pinili nilang tanggapin ay palaging mga natatanging tao sa mas batang henerasyon. Ngayon, habang iniisip ito, napagtanto niya na ang naunang pagtatanghal ay malamang na isang banayad na pagsubok. Kung siya ay nahulog sa mapanlinlang na bitag ng melodya, pinaghihinalaan niyang madyay gising siya na matagal nang wala si Ethel. Chapter 1575. Ang Elysian Rain Lounge ay mas maganda pa kaysa sa inaasahan ni Sebastian. Pagdaan sa mga hilera ng mag-agarang palasyo at tahimik na mga artificial na hardin, sa wakas ay nakarating sila sa isang natatanging estilong pavilion. Hindi tulad ng karangyan ng mga pangunahing bulwagan, ang lugar na ito ay naglalabas ng banayad na halimuyak ng mga pampaganda at pabango. Ang pasukan ay pinalamutian ng makukulay na bulaklak, at ang kanilang amoy ay dahan-daang lumalaganap sa hangin. Ang mga paro-paro ay sumayaw ng may kagandahan sa gitna ng mga bulaklak, lumilikha ng isang mapayapa at nakakapagpakalma na kapaligiran na nagiging sanhi upang ang isa ay kusang magpahinga. Sa loob ng pavilion, isang dosenang kabataang dalaga ang bumati kay Ethel at sa kanyang dalawang bisita. Agad silang kumilos, naglilingkod ng tsaa, nag-aalok ng mga prutas, at nag-aayos ng mga dekalidad na alak. Agad na napuno ang mesa ng isang nakakasilaw na hanay ng mga delicacies. Muli na namang namangha si Sebastian sa sukat at kakayahan ng Elysian Rain Lounge. Parang lahat ng nagtatrabaho dito maliban sa mga gwardya mga kahanga-hangang kagandahan. Ay! Isa sa mga babaeng ito ay maaaring naging kalahok sa patimpalak sa kanyang orihinal na mundo.
Ang pagtipon ng napakaraming pambihirang kababaihan ay nagpakita ng napakalaking yaman at impluwensya ng lounge. Hindi na nakapagtataka na kahit ang sacred grounds at mga super pamilya ay iniiwasan ang pag-uudyok sa establishmentong ito. Pakiusap, umupo ka, Ginoong Wilder, sabi ni Ethel na may magarang kilos. Pagkatapos maupo ang tatlo, bahagya siyang pumalakpak. Halos kaagad, 8 iba pang kabataang babae ang pumasok ng maayos na nakahanay, nagsasayaw ng isang elegante at nakabibighaning sayaw na pumukaw sa buong silid. Si Ethel mismo ang nagbuhos ng inumin kay Sebastian. Sinasadya niyang hindi pansinin si Brody, na labis na ikinagali nito. Narito ang isang toast para sa iyo, sabi ni Ethel na may malambing na ngiti habang itinaas ang kanyang baso sa isang kaakit-akit na kilos. Ininom ni Sebastian ang inumin ng walang pag-aalinlangan, hindi pinapansin ang presyo nito. Para sa isang taong may yaman na nasusukat sa trilyon, ang mga ganitong gastos ay walang halaga. Ngayon lang naisip ni Sebastian kung paano nagawa ni Brody na gumastos ng 12 milyong espiritual na bato sa isang pagbisita. Lahat sa lugar na ito ay ng pinakamataas na kalidad, mula sa mga nakakamanghang babae hanggang sa mga natatanging handog sa mesa. Ang alak ay tiyak na isang bihirang vintage, malamang na nagkakahalaga ng milyon-milyon bawat bote. Sa mga prutas sa mesa, isa ang partikular na nakakuha ng pansin ni Sebastian, isang prutas na parang kristal na hindi kasing laki ng kamao, na may umaagos na likidong laman. Ito ang alamat na crystal fruit, na sinasabing nagkakahalaga ng daan-daang libong espiritual na bato bawat piraso. Ito ay isang napakabihirang delicacy na kahit ang mga mayayaman ay bihirang makuha ito. Sa isang saglit, nagmuni-muni si Sebastian sa karangyan sa paligid niya. Ngunit nang si Ethel ay tumingin sa kanya ng may mga mata na puno ng init at alindog, ang kanyang mga iniisip ay agad na naglaho. Parang natutunaw ang kanyang puso, at anumang pagdududa na mayroon siya ay naglaho. Sa sandaling iyon, wala siyang ibang nais kundi ang magpakasawa at bitawan ang lahat ng alalahanin. Ganap na binignored ni Ethel si Brody habang inlinya ang buong katawan niya kay Sebastian. Sa kanyang init at halimuyak na bumabalot sa kanya, paano makapagiging walang pakialam ang sinumang lalaki? Si Sebastian, na nasa rurok ng kanyang kabataan, ay hindi naiiba. Sa harap ng ganitong tukso, nahirapan siyang pigilin ito at sa totoo lang, wala siyang balak na pigilin ito. Ito ay isang panandaliang pagpapakasaysa lamang, kaya't iyon ang kanyang dahilan. Inabot niya at ipinatong ang kanyang braso sa payat na baywang ni Ethel, na inaasahang magkakaroon ng kaunting pagtutol. Sa kanyang gulat, kusang lumapit si Ethel sa kanyang yakap. Ang kanyang namumula na pisngi, mahahabang pilikmata, mga mata na puno ng pagmamahal, at nakalululong amoy ng kababaihan ay pinagsama-sama sa isang tahimik ngunit hindi mapigil ang alindog. Sebastian ay panlabas na nagpakatatag, ngunit sa kaloob-looban siya ay puno ng pagdududa. Kilala na ang mga courtesan ng Elysian Rain Lounge, partikular ang mga tanyag na flower courtesan, na bihirang maglibang ng mga bisita sa ganitong malapit na paraan. Kahit na ginawa nila ito, karaniwang limitado lamang ito sa pagtugtog ng musika, pagsasayaw, o pagbabahagi ng inumin. Ang kakaibang pag-uugaling ito ay nagmula sa isa sa mga pinaka-espesyal na patakaran ng Elysian Rain Lounge. Ang establishmento ay, sa katotohanan, isang lubos na espesyalisadong sekta. Ang mga ordinaryong babae ay simpleng mga panggilalang miyembro lamang, habang ang mga courtesan ay itinuturing na mga elite na disipulo. Ang mga elite na disipulo na ito ay nag-perform para sa mga bisita ngunit hindi nag-alok ng kanilang sarili ng pisikal. Kung sila ay lumampas sa hanggahang iyon, nauunawaan na hindi na sila maglilingkod sa ibang patron, isang patakaran na nagpasikat at nagbigay takot sa Elysian Rain Lounge. Bawat courtesan ay sa huli pipili ng isang batang henyo na kanilang magiging kataypan. Kung papayag ang napiling lalaki, magiging eksklusibong kasama siya nito. Bilang kapalit, nagtakda lamang ang Elysian Rain Lounge ng isang kondisyon, kailangan niyang tuparin ang isang gawain para sa courtesan. Ang mga kinakailangan ng gawain na ito ay lubos na nag-iiba. Maaring ito ay mga pagpatay,
pagtulong sa mga oras ng panganib, o anumang kahilingan na kanyang kapangyarihan na hindi lumalabag sa kanyang mga prinsipyo. Ang mga batang henyo na pinili ng mga courtesan na ito ay palaging kabilang sa pinakamatalino ng kanilang henerasyon. Kung nakaligtas sila sa kanilang mga pagsubok, tiyak na umangat sila sa mga posisyon ng malaking kapangyarihan. Sa paglipas ng mga taon, nakabuo ang Elysian Rain Lounge ng masalimuot at malawak na ugnayan sa halos lahat ng pangunahing pangkat sa pamamagitan ng mga kasunduang ito, na ginagawang isa sa mga pinaka-hindi matitinag na puwersa sa kanilang pag-iral. Posible bang alam na niya ang kanyang pagkakakilanlan? Wala nang ibang paliwanag na maisip si Sebastian. Ang mga kilos ni Ethel ay mas malakas pa kaysa sa mga salita. Hindi siya magpapakita ng ganitong kalapit na relasyon sa isang lalaki nang walang makabuluhang dahilan. Hindi siya nag-iisip ng masyadong mahigpit na mga ideya, kaya't walang masama kay Sebastian sa pagtanggap sa sandali kung ano ito. Wala siyang naramdaman na pagtutol o pag-aalinlangan habang tinatamasa ang init ng kanyang presensya. Samantala, si Brody ay nagngangalit sa inggit at pagkabigo habang pinapanood ang pagiging malapit ni na Sebastian at Ethel. Ang kanyang mga damdaming selos at hindi kasiyahan ay lumala hanggang dumating ang isa pang courtesan upang samahan siya, na bahagyang pinakalma ang kanyang hindi magandang pakiramdam. Chapter 1576. May bisita si Ginang. Ethel. Hindi ka makakapasok. Isang boses na puno ng kaba ang umabot mula sa labas ng malaking bulwagan, may halong takot. Ano bang nangyayari? Ethel ay nagkunot ng kanyang mga kilay at mariing sinaway. Isang batang babae ang nagmadaling pumasok, mukhang naguguluhan. Ginang. Ethel, si G. Caswell ay nagpipilit na makita ka. Hindi namin siya mapigilan. Ethel, nandito ako para makita ka, isang boses ng lalaki ang sumingit bago pa man makapagsalita ang babae. Maya-maya, isang binatang nakasuot ng marangyang balabal at may hawak na nakatiklop na pamaypay ang naglakad ng may tiwala sa sarili papasok sa tanawin. Mukhang nasa kanyang mga unang 20s na siya, at naglalakad siya ng may mapang-akit na aura. Bawat hakbang niya ay naglalabas ng kaiabangan, at ang kanyang ekspresyon ay nagpakita ng likas na pakiramdam ng pagiging nakatataas. Ginoong Caswell, kami sa Elysian Rain Lounge ay may mga patakaran. Ang pagpasok ng ganito ay hindi maganda. Sabi ni Ethel habang tumatayo. Mukhang malamig at hindi masaya siya. Ethel, ayos na ayos ka kahapon. Bakit biglang nagbago ang ugali mo ngayon? Ang lalaki, si Archie Caswell, ang panganay na anak ng makapangyarihang pamilyang Caswell. Nahulog si Archie sa walang kapantay na kagandahan at alindog ni Ethel mula pa sa kanilang unang pagkikita, at mula noon, hindi na siya nawala sa isip niya. Hindi niya napigilan ang sarili niya, bumalik siya at natuklasan na ang asal ni Ethel ay lubos na naiiba mula sa nakaraang araw. Noon ay siya'y maamo at maganda, ngunit ngayon ay kasing lamig ng yelo, na nagdulot sa kanya ng labis na pagkadismaya. Ginoong Caswell, may mga bisita ako ngayon. Kung wala namang mahalaga, pag-usapan na lang natin ito sa ibang pagkakataon. Lumiko siya sa batang babae sa kanyang tabi at inutusan, Rain, ipakita mo siya palabas. Huwag. Sigaw ni Archie, ang tingin niya ay napadpad kina Sebastian at Brody. Ang kanyang mga mata ay nagliyab ng puot habang sumigaw siya, kayong dalawa lumayas kayo dito. Kung makita ko kayong nandito ulit, babalian ko kayo ng mga binti. Sabihin mo ulit yan kung may lakas ka ng loob. Sumabog si Brody bago pa makapag-react si Sebastian. Ang kanyang bilog na katawan ay nanginginig sa galit. Pinalaki niya ang kanyang dibdib at nagalit na tumingin kay Archie, at ang kanyang boses ay tunog malakas at galit. Naghahanap ka ng kamatayan, ha? Sigaw ni Archie. Sige, subukan mo. Sagot ni Brody ng may pagtutol, nagmamadaling sumulong ng napakalakas na tila nanginginig ang lupa sa ilalim niya. Mr. Caswell. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki ay lumala ng mapanganib. Nang tila malapit na silang magkasakitan, humarap si Ethel sa pagitan nila. Tinitigan si Archie ng matalim na finjin, sumagot siya, alam mo ba kung nasaan ka? Umalis ka kaagad, at palalampasan ko ito. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung magiging masungit ako.
Sa sandaling iyon, nagbago si Ethel. Nawala na ang kanyang dating mahinahong asal. Ngayon ay nakatayo siya bilang isang makapangyarihan at nakakatakot na reyna. Ang Elysian Rain Lounge ay isang pambihirang entidad, kahit na kasing taas ng sacred grounds at ng mga super families. Ang mga courtesan nito ay katulad ng mga elite na disipulo ng mga dakilang paksyon, hindi lamang napakaganda kundi pati na rin katumbas sa lakas ng mga pinakamahusay na kabataang talento ng kabisera. Kapag sila'y nagalit, ang kanilang makapangyarihang presensya ay hindi mapapawalang bisa. Si Archie ay nagngangalit sa galit habang nakapikit ang kanyang mga kamao, ngunit sa huli ay pinigilan ang kanyang puot. Itinutok ang kanyang mapanlikhang titig kay Sebastian at Brody. Siya'y nagngangalit, manatili ka dito magpakailanman kung kaya mo. Kung hindi, pagsisisihan mo ang iyong pagkapanganak. Umalis ka na, ikaw spoiled na bata, pang-asar na sabi ni Brody. Pagkatapos, naghalik siya ng malakas sa makinis na pisngi ng kanyang napiling courtesan. Ito ay isang hakbang na napakawalang hiya na halos magdugo si Archie sa galit. Hindi makapaghiganti, nagalit si Archie at umalis na parang nag-aapoy ang galit sa bawat hakbang. Si Sebastian ay napabuntong hininga sa loob dahil sa hindi kinakailangang gulo. Kahit na sinusubukan niyang magpahinga, tila sinisundan siya ng malas na parang anino. Parang ang gulo ay isang bagay na hindi niya kailanman lubos na maiiwasan. Hindi na mamalayan ang paglipas ng oras. Nang ang buwan ay nakabitin sa mataas na kalangitan ng gabi, nagpasya na si Sebastian na umalis. Sa kabila ng paulit-ulit na pagsisikap ni Ethel na hikayatin siyang manatili, umalis siya ng walang paglingon. Si Ethel ay hindi may kakaila na maganda, ngunit si Sebastian ay hindi nag-iisip gamit ang kanyang mababang mga instinkto. Kaunting pagpapakasisa ay ayos lang, at hindi siya nag-atubiling gumastos ng ilang espiritual na bato para sa kasiyahan. Gayunpaman, wala siyang balak na sumang-ayon sa isang misteryoso at hindi tiyak na kondisyon para lamang sa pansamantalang kasiyahan. Si Brody, sa kabaligtaran, ay pumasok sa mga silid kasama ang kanyang courtesan. Idineklara niya na ang mga magagandang babae ay parang mga namumulaklak na bulaklak, dapat pahalagahan bago malanta. Nang umalis si Sebastian sa Elysian Rain Lounge, agad niyang napansin na may sumusunod sa kanya. Hindi na niya kailangang mag-isip ng 2 beses para malaman na may ipinadala si Archie na tao para sa kanya. Sa isang pag-iling ng kanyang ulo, hindi pinansin ni Sebastian ang nagmamasid at kalmado siyang bumalik sa inn. Kinabukasan, naglakad pabalik si Brody malapit sa tanghali na may mukha na puno ng saya at kasiyahan. Ito ay isang malinaw na palatandaan ng kanyang kalaswan mula sa nakaraang gabi. Hey, Seb. Nagsimula si Brody, pero agad siyang natigilan nang makita ang nakamamatay na kislap sa mga mata ni Sebastian. Agad siyang nagayos, ibig kong sabihin, Sebastian. Bakit ka umalis kagabi? Gusto ni Ethel na manatili ka. Alam mo bang ilang lalaki ang papatay para sa pagkakataong iyon? At ikaw, umalis ka lang. Huwag mo sabihin. Posible bang hindi mo kaya? Chapter 1577. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Sebastian na nalilito hanggang itinutok ni Brody ang daliri pababa, na nagbigay linaw sa ibig niyang sabihin na, hindi kaya. Agad na nag-alab ang galit ni Sebastian. Ikaw, napakataba mo. Gusto mo bang paralisahin kita dito mismo? Walang ibang salita, sinipa siya ni Sebastian. Bagaman mataba si Brody, nakakagulat na mabilis ang kanyang mga reflex. Sa isang bahagyang pagliko, naiwasan niya ang sipa at ngumiti ng may alam. Oh, nagagalit ka na. Mukhang nataman ko ang ugat. Huwag mag-alala. Hindi kita pagtatawanan. At hey, sa ilang kritikal na sandali, kung hindi mo kaya, makakatulong dito si Fatty. Agad na lumamig ang ekspresyon ni Sebastian. Itong napakabuwisit na mataba ay hindi na makayanan. Gamit ang Phantom Stride, mabilis na nilapitan ni Sebastian ang distansya at naglunsad ng flying kick. Ang lakas ng loob mo ah. Bago pa man makumplito ni Brody ang kanyang pangungusap, siya ay itinapon palabas ng bintana. Isang malakas na tunog ang sumunod, na nagdulot ng 2 beses na pagyanig ng lupa. Ikaw bata ka,
Paano mo naglakas loob na atakihin ako ng palihim? Hindi pa ito tapos. Ang galit na sigaw ni Brody ay umabot mula sa ibaba. Nawala si Sebastian mula sa silid, muling lumitaw sa isang iglap sa kalye sa ibaba. Sa isang mapanlikhang ngiti, inanyayahan niya si Brody na lumapit sa kanya. Bumungis ni si Brody sa masamang ekspresyon sa mukha ni Sebastian, at agad na nawalan ng lakas ng loob. Malinaw, alam niyang mas mabuti nang huwag nang ipagsapalaran pa ang kanyang kapalaran kay Sebastian. Hindi pa ito tapos, bata. Maalala ko ito. Sa susunod, aayusin natin ito ng totoo, bulong ni Brody ng galit habang sumusunod siya. Nang mga sandaling iyon, biglang napalibutan sila ng isang grupo ng mga tao. Kayo dalawa. Sumama kayo sa amin. Euros ng leader sa isang tinig na hindi tumanggap ng pagtutol. Nasa gitna sila ng mataong kalye, at ang tanawin ng isang grupo na humaharang sa dalawang lalaki ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga tao, na nagsimulang huminto at manood sa kaguluhan. Hindi ba't mga gwardya ng pamilya Caswell ang mga iyon? Tapos na ang dalawa. Ang paglapastangan sa pamilya Caswell ay tiyak na kamatayan, bulong ng isa sa karamihan. Sandali lamang ang lumipas, dumating si Archie. Agad na nagmukha si Brody nang makita siya. Kung hindi si Ginoong Caswell. Patuloy pa rin sa paghawak sa iyong sama ng loob, ha? Ang mukha ni Archie ay nagalit habang sumisigaw siya. Fatty, ngayon ang araw na mamamatay ka. Anong akala mo sa sarili mo para insultuhan mo ako? Ang kapal ng mukha mo. Kung may lakas ka ng loob, halika at harapin mo ako. Hamon ni Brody habang lumilipad patungo sa labas ng lungsod. Huwag tumakas. Sigaw ni Archie ng galit, nagmadaling habulin siya. Magiging masaya ito. Sundan natin at tingnan kung ano ang mangyayari, sabi ng isa sa mga tao sa karamihan, at maraming manunood ang lumipad patungo sa mga gilid. Siyempre, sumunod din si Sebastian. Sa oras na umalis na ang lahat sa lungsod, nagsimula na ang laban ni Brody at Archie. Sa kabila ng kanyang napakalaking, bundok na pangangatawan, kumilos si Brody nang may nakakagulat na liksi, nalalampasan si Archie sa bawat pagkakataon. Kahit na ito ay direktang salpukan ng espiritual na enerhiya, ang banggaan ng mga teknik, o ang pagmamanipula ng mga artepakto, natagpuan ni Archie ang kanyang sarili na lubos na nalalampasan. Sa isang pagkakataon, sinamantala ni Brody ang pagkakataon na makapagbigay ng matinding sipa sa likod ni Archie. Pagkatapos ay nil-8 niya, tingnan mo ang aking pirma na galaw, ang flat goose landing with butt in the air. Mukhang kahit ang dakilang Archie Caswell ay hindi ito kayang tiisin. Dahil dito, nagkaroon ng malakas na tawanan mula sa mga tao, na nagpulala ng galit ni Archie. Ang kanyang mukha ay nagalit habang sumigaw siya, ikaw, napakataba mo. Papatayin kita. Bigla, isang nakakatakot na enerhiya ang sumiklab mula sa katawan ni Archie, ang masamang aura nito ay nagdulot ng panginginig sa hangin. Ang enerhiya ay naamoy na may madilim at masamang puwersa, na nagdulot ng pagkabigla sa maraming mga tao na nanonood. Yan ay demonyong enerhiya. Sigaw ng isa sa takot. Ano ang demonyong enerhiya? Tanong ng isang mausisang manunood. Isang may alam na tagamasid ang mabilis na nagpaliwanag, maraming uri ng enerhiya. Ang mga tao ay nag-aalaga ng espiritual na enerhiya, habang ang mga hayop ay nag-aalaga ng hayop na enerhiya. Ang tribo ng demonyo, gayunpaman, ay nag-aalaga ng demonyong enerhiya. Naging mapatla ang mga mukha ng mga tao sa pagbanggit sa tribo ng mga demonyo. May isang tao na nagsimulang ikwento ang mga pangyayari ng digmaan sa pagitan ng mga tao at demonyo 10,000 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, ang tribo ng mga demonyo ay labis na makapangyarihan, naglunsad ng isang mabangis na pag-atake sa sangkatauhan. Sila'y malupit at sabik sa dugo, halos pinuksa ang sangkatauhan. Sa huli, isang grupo ng makapangyarihang mandirigmang tao ang lumaban ng buong tapang, malubhang nasugatan ang Demon Lord at tinatakan ito. Sila ay naglunsad ng isang buong lakihang kontra-atake, itinulak ang tribo ng demonyo pabalik sa kailaliman ng ilalim na kalaliman. Chapter 1578.
Ang karamihan ay nag-alboroto sa mga bulong ng pagdududa at takot. Sa tingin mo ba ay maaaring miyembro si Archie Caswell ng Demon Tribe? Tanong ng isa sa may nanginginig na boses na puno ng pagdududa at kawalang katiyakan. Huwag kang magbula-bula. Ang pamilya Caswell ay isa sa 18 super pamilya na may pamana na umaabot ng 10,000 taon. Bilang tagapagmana ng pamilyang Caswell, napakataas ng katayuan ni Archie. Paano siya magiging bahagi ng Demon Tribe? Agad na tinutulan ng isa na may kawalang paniniwala sa kanyang mukha. Pero kung hindi siya mula sa tribo ng mga demonyo, paano mo ipapaliwanag ang napakalakas na demonyong enerhiya na nakapaligid sa kanya? Tanong ng isa pa habang naguguluhan ang kanilang mga noo sa matinding pag-aalala. Nang marinig ang mga pag-uusap na ito, lumalim ang ekspresyon ni Sebastian. Ang kanyang malalim, mataong mata ay kumunot habang tiyak na inactivate niya ang kanyang Twilight Vision. Ang nakita niya ay nagpagulat sa kanyang puso. Ang Archie na ito ay napapalibutan ng makapal, itim na demonial na enerhiya, na sumasayaw ng ligaya na parang mga apoy. Ang dati niyang pamilyar na anyo ay ngayon grotesko at baluktot. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Sebastian ang katotohanan, hindi si Archie ang taong ito kundi isang impostor mula sa Demon Tribe. Ang peking Archie ay nagbitiw sa lahat ng pretensyon, nagpakawala ng napakalakas na alon ng demonial na enerhiya. Ang atmosfera ay mabilis na nilamon ng walang awang kadiliman. Malalakas na hangin ang humuhuni, binubuhat ang mga ulap ng alikabok at pinapangalat ang mga debris sa hangin. Ang lupa ay umuuga ng marahas sa ilalim ng nakasisindak na kapangyarihan, na tila nagbabadya ng katapusan ng mga araw. Ang nakakatakot na tawa ng peking Archie ay umabot sa kanyang mga tainga habang ang kanyang mga mata na kulay dugo ay nakatitig ng matindi kay Brody. Isang alon ng malamig na takot ang dumaloy sa katawan ni Brody, na nag-iwan sa kanya na nanginginig ng hindi mapigilan. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan, Fatty. Ungol ng peking Archie. Nang hindi naghihintay ng sagot, inugoy niya ang kanyang engkantadong talam, naglalabas ng itim na hampas ng demonyong enerhiya na may kasamang nakabibinging lamig. Ang palo ay pumutok sa hangin na parang nagngangalit na bagyo, tumatama kay Brody. Ang takot ay bumalot kay Brody habang kinagat niya ang kanyang mga ngipin, desperadong umiikot ang kanyang armas upang hadlangan ang papasok na atake. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng itim na talam ay labis na nakapanghihina. Madali itong bumasag sa kanyang depensa. Isang napakalakas na puwersa ang tumama sa kanya, pinapadapo ang kanyang katawan sa hangin na parang sirang saranggola. Pagkatapos ay bumagsak siya ng malakas sa lupa, nag-akyat ng ulap ng alikabok. Si Brody ay nahirapang bumangon, ngunit ang sakit ay dumaloy sa kanyang katawan, parang ang mga laman loob niya ay nalipat-lipat. Dumadaloy ang dugo mula sa kanyang bibig ng walang kontrol, tinatabunan ng lupa sa ilalim niya. Hindi nagpatinag si Archie. Sa isang kisap mata, lumitaw siya sa harap ni Brody, itinaas ang kanyang paa at matinding tinapakan ang likod ni Brody. Ang kanyang boses ay puno ng puot habang siya'y nagmamalupit. Anong karapatan mong labanan ako? Si Brody, na ngayon nawasak sa ilalim ng bigat ng kapangyarihan ng demonyo, ay nahirapang huminga. Ang kanyang mukha ay nag-uumapo sa sakit at takot, ngunit wala siyang magawa upang lumaban. Sebastian, iligtas mo ako. Sigaw ni Brody nang may pagdaramdam, ang kanyang boses ay umuukit ng kawalang pag-asa. Ang mga kilay ni Sebastian ay nagkibit-bitiw nang marinig ang pakiusap ni Brody. Ang kanyang mga mata ay nagliyab sa galit habang siya ay kumilos na parang anino, biglang lumitaw sa tabi ni Brody at hinayla siya pataas sa isang mabilis na galaw. Mga demonyong basura, dito nagtatapos ang inyong kayabangan. Sigaw ni Sebastian, ang kanyang tinig ay umabot sa gitna ng kaguluhan. Sa isang matalim na pag-ikot ng kanyang Harmony Blade, isang nakasisilaw na alon ng enerhiya ng espada ang sumabog, pumutol sa hangin patungo kay Archie. Nagtawanan si Archie dito. Itinaas niya ang kanyang sinumpang taybak upang salubungin ang atake. Ang salpukan ng kanilang mga sandata ay nagpasiklab ng isang pagsabog ng nakakasilaw na mga spark, at ang lakas ng kanilang salpukan ay nagwasak sa nakapaligid na espasyo.
Madilim na mga bitek ang pumutok sa hangin na parang mga pira-pirasong peklat. Isang masamang ningning ang lumitaw sa mga mata ni Archie. Devil Slash. Sigaw niya, habang ang kanyang espada ay sumiklab ng isang nakakatakot na liwanag. Isang napakalaking anino ng itim na talam ang lumitaw, dala ang isang apokaliptikong puwersa habang bumababa ito kay Sebastian. Naging matatag ang tingin ni Sebastian. Hindi natitinag, tumugon siya ng may katumpakan. Sumigaw siya, Energy Slash. Ang kanyang espada ay naglalabas ng napakaliwanag na liwanag, naglalabas ng makapangyarihang arko ng enerhiya upang harapin ang itim na anino. Ang dalawang puwersa ay nagbanggaan na may kasamang malakas na pagsabog. Ang lupa ay umuga ng malakas habang ang mga bundok ay nagbagsakan at naging alikabok, at isang malaking crater ang nabuo, punit na punit sa kailaliman ng lupa. Fatal Viper Strike. Sigaw ni Archie muli, hindi nagpatinag ang kanyang pagsalakay. Itim na enerhiya ang sumiklab mula sa kanyang talam, kumikilos na parang isang makamandag na dragon habang ito'y sumugod patungo kay Sebastian. Ang pangil nitong bibig ay kumakagat ng masidi. Nanatiling kalmado si Sebastian, tumugon ng may matibay na focus. Energy Breaker. Utos niya, at isang nagniningning na sinag ng enerhiya ang sumabog mula sa kanyang espada. Ito ay tumama ng diretsyo sa umuusling itim na enerhiya, na nagresulta sa isang nakabibinging pagsabog na yumanig sa kalangitan. Ang kanilang laban ay nagpatuloy, isang walang humpay na palitan ng mga nakasisirang teknik. Bawat salpukan ay parang pagbasag ng mga bituin, nanginginig ang lupa at langit. Sa loob ng ilang panahon, wala ni isa ang makakuha ng kalamangan. Chapter 1579. Naisip ni Sebastian sa sarili, hindi ito isang napapanatiling paraan. Sa sandaling iyon, isang sinag ng determinasyon ang kumikislap sa kanyang mga mata. Dimension Slash. Sigaw niya. Isang manipis, itim na linya ang lumitaw ng tahimik sa tabi ng peking Archie, pinuputol ang hangin ng napakabilis. Nahuli si Archie sa hindi inaasahang pagkakataon at naglabas ng isang masakit na sigaw nang lumitaw ang isang malalim na sugat sa kanyang balikat, na ang itim na dugo ay sumabog sa lahat ng direksyon. Arg! Ang sutil mo. Paano mo nagkakaroon ng ganitong kakaibang teknik? Sigaw ni Archie, parehong nagulat at nagalit. Sinunggaban ni Sebastian ang pagkakataon at inilabas ang isa pang teknik. Pagbaligtad ng mga elemento. Isang pagsabog ng mas matinding kapangyarihan ang sumiklab mula sa kanya, na nagdulot ng pagbaligtad ng buong espasyo sa kanilang paligid na tila pabaligtad. Takot ang lumitaw sa mukha ni Archie nang siya'y lumingon, sinusubukang tumakas. Ngunit hindi ito papayagan ni Sebastian. Ang napakalakas na kapangyarihan ay bumalot kay Archie, na naglabas ng isang matinding sigaw ng pagdurusa. Nang mapagtanto niyang imposibleng makatakas, desperadong tinawag ni Archie ang isang mahiwagang artifact. Nang lumitaw ang artifact, naglabas ito ng nakasisilaw na itim na liwanag, naganap na bumalot sa kanya. Ang matalas na tingin ni Sebastian ay kumunot, agad na naramdaman ang napakalaking kapangyarihang nagmumula sa artepakto. Ang bagay ay nagtransforma sa isang guhit ng itim na liwanag, sapilitang sinira ang mga hadlang ng Harmony Soul Lock ni Sebastian. Kaagad pagkatapos, inactivate ni Archie ang Phantom Shadow Clone, nahati siya sa 5 magkaparehong anyo na mabilis na tumakbo sa iba't ibang direksyon. Tumiitid ang puso ni Sebastian, mabilis niyang inactivate muli ang Twilight Vision, sinusubukang matukoy ang tunay na katawan. Gayunpaman, ang teknik ng clone ay napakasopistikado. Ang aura at mga galaw ng bawat figure ay halos hindi matukoy, na nag-iwan kay Sebastian ng panandaliang pagkalito. Pinipigilan ang kanyang mga ngipin, mabilis na umaban si Sebastian, tinutugis ang isa sa mga figure. Ngunit, matapos makatakbo ng kaunti, naramdaman niyang may mali at bigla siyang nagbago ng direksyon patungo sa isa pa. Habang siya ay nababalot ng pagkalito, biglang napansin ni Sebastian na ang isa sa mga figure ay bahagyang mabagal kumilos kumpara sa iba. Bumilis ang kanyang kutob. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya patungo sa figure ng buong bilis. Bumagsak ang puso ni Archie. Hindi niya inaasahan na mapapansin ni Sebastian ang pagkukulang ng napakabilis.
Pinipigilan ang kanyang mga ngipin, itinulak niya ang kanyang demonyong enerhiya sa mga hangganan nito, pinabilis ang kanyang pagtakas. Hindi pinayagan ni Sebastian na makatakas siya. Sa isang mabilis na swing ng kanyang Harmony Blade, isang matinding alon ng enerhiya ng espada ang humampas kay Archie. Napilitang lumiko at dumpensa, nang hina ang galaw ni Archie, na nagbigay daan kay Sebastian na mapalapit sa kanya. Mga demonyong basura. Ngayon, hindi ka makakatakas. Sigaw ni Sebastian sa galit. Nang akala ni Archie na malapit na ang kanyang katapusan, biglang bumaba mula sa kalangitan ang isang dambuhalang demonyo. Ang hangin sa paligid ay tila nagyelo sa isang iglap, at isang nakabibinging aura ng takot ang lumusob sa lugar na parang tidal wave. Ang napakalaking anyo ng demonyo ay nakatayo na parang isang hindi matitinag na bundok na umaabot sa kalangitan. Ang madilim na pulang balat nito ay may mga baluktot at nakakatakot na mga pattern na kumikislap ng isang nakakatakot na liwanag, na nagpapalakas ng takot sa sinumang tumingin dito. Ang nagliliyab na pulang mga mata nito ay sumisiklab na parang apoy ng impyerno, na para bang kayang lumunin ang isang kaluluwa sa isang sulyap lamang. Isang napakalaking pangil ang umabot kay Sebastian, at ang matatalim nitong itim na kuko ay kumikislap ng isang mapanirang enerhiya na naglalabas ng kapahamakan. Ang pangil ay tumama pababa ng may hindi mapipigilang lakas. Tumindig si Sebastian ng matatag. Ang kanyang matatalim na kilay at matatag na mga mata ay sumasalamin sa hindi matitinag na determinasyon na nakaukit sa kanyang ekspresyon. Ang mga linya ng kanyang mukha, na pinatingkad ng tensyon ng sandaling iyon, ay nagpakita ng halo ng tapang at pagsuway. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay dumadaloy sa hangin, nagdadala ng isang pakiramdam ng kapanatagan kahit na may panganib na nagbabadya. Ang tingin ni Sebastian ay nanatiling matatag, ngunit mahigpit na hinahawakan niya ang Harmony Blade hanggang sa pumuti ang kanyang mga buto ng daliri. Nanatili siyang matatag sa kabila ng nakabibinging puwersa sa kanyang harapan. Ang Peking Archie ay isang blood shadow, at siya ay may pangangatawan na payat at mukha na nagtataksil ng kasamaan at talino. Ang kanyang nakatagilid, tatsulok na mga mata ay kumikislap sa kalupitan at panlilinlang, habang ang kanyang palaging nakangiting mga labi ay may ngiting puno ng kay-abangan. Ngayon, gayunpaman, ang ngiting iyon ay naging hitsura ng kasiyahan ng lumitaw ang matangkad na ibang demonyo. Sumigaw siya sa isang matalim, nanginginig na boses, "Ama, iligtas mo ako." Itinaas ni Sebastian ang kanyang tingin patungo sa napakalaking demonyo na bumaba ng walang babala. Isang nakabibinging bigat ang bumuhos sa kanyang dibdib, at isang nakabibinging pakiramdam ng panganib ang dumaloy sa kanya. Sa isang iglap, tila siya ay nahulog sa isang walang katapusang kailaliman ng kadiliman, nagtatangkang makaalpas sa pagkakahawak nito ng walang saysay. Chapter 1580. Ang demonyo ay nakatayo ng matangkad at nakakatakot. Siyang humanoid ang anyo ngunit labis na malaki ang pangangatawan. Isang 30 pulgadang pangil ng rhinoceros ang tumutukod mula sa kanyang noo, na nagdaragdag ng nakakatakot na anyo sa kanyang hitsura. Ang kanyang matinding titig at ang nakakatakot na aura na nagmumula sa kanyang katawan ay nagpadala ng panginginig sa sinumang makakita. Ang kanyang napakalaking kamay, puno ng mapanirang kapangyarihan, ay tumama kay Sebastian na parang kulog. Nang makita ang nakakatakot na demonyo, parang tumalon ang puso ni Sebastian. Agad niyang naisip na wala siyang laban sa ganitong kalakas na kalaban. Walang pag-aaksaya ng oras, lumiko siya at lumipad ng kasing bilis ng makakaya niya patungo sa abot tanaw. Akala mo ba makakatakas ka? Walang pag-asa. Ang sigaw ng demonyo, ang kanyang anyo ay kumikislap na parang multo habang hinahabol si Sebastian ng may nakakatakot na bilis. Pinilit ni Sebastian ang kanyang sarili hanggang sa kanyang mga hangganan, ngunit ang demonyo ay mas mabilis. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang napakataas na figure ay nakalapit na, nakatayo lamang sa likuran niya. Sa isang casual na alon ng kanyang napakalaking kamay, nagpakawala ang demonyo ng isang napakalakas na alon ng enerhiya na rumagasa kay Sebastian na parang isang tidal wave. Pinagsikapan ni Sebastian na gamitin ang lahat ng lakas niya upang lumaban, ngunit napakalakas ng puwersa.
Ipinadala siyang tumilapon sa hangin, may dugo na sumasabog mula sa kanyang bibig habang bumagsak siya ng mabigat sa lupa. Nang akala ni Sebastian na malapit na ang katapusan ng kanyang buhay, may isang figure na bumaba mula sa langit, isang marikit at kaakit-akit na babae na nakasuot ng mahabang itim. Ang kanyang nakakamanghang kagandahan at malamig na asal ay agad na pumukaw ng atensyon. Si Lamia iyon. Si Sebastian ay nagulat, labis na namangha nang makita niyang dumating si Lamia upang iligtas siya. Ngunit alam niya ang napakalakas na kapangyarihan ng demonyo at agarang sumigaw, "Lamia, sobrang lakas ng demonyong ito. Umalis ka na, at huwag mag-alala tungkol sa akin." Si Lamia ay tila hindi natitinag, ang kanyang tingin ay kalmado at matatag habang nakatitig siya sa demonyo o mas tiyak, sa Unicorn Demon King, Uno. Si Uno ay halatang nagulat nang makita siya. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago sa labis na pagkabigla habang sumigaw siya, "Ikaw si Prinsesa Lamia. Paano ito posible? Hindi ka ba namatay 10,000 taon na ang nakalipas? Dismayado ka ba na buhay pa ako?" Malamig na tanong ni Lamia. Dismayado. Hindi. Pinilit ni Uno ang isang mapagpakumbabang ngiti habang sinabi ito sa isang mapagpakumbabang tono. "Labing-labis ang aking kaligayahan. Tunay na labis ang aking kaligayahan. Sa pamamagitan ng paraan, nasaan ang iyong ama, Lord Lazarus?" "Hindi ka karapat-dapat na pag-usapan ang aking ama," matigas na sagot ni Lamia. "Nagkasundo ka sa mga dayuhan para maghimagsik. Ikaw ay isang kahihiyan sa buong tribo ng mga demonyo." Si Uno ay humalaklak ng malamig at sinabi, "Sa buong kasaysayan, ang nagwagi ay laging nag-uuwi ng lahat. Matagal nang lumipas ang panahon ng iyong ama. Ang mundong demonyo ngayon ay pag-aari na namin, ang apat na hari ng mga demonyo. Gayunpaman, pinanood kita na lumaki, at hindi ko kayang patayin ka. Basta't maglilingkod ka sa akin mula ngayon, ililigtas ko ang iyong buhay." Ang mga mata ni Lamia ay nagliyab sa galit habang sumagot siya, "Walang hiya kang salarin. Akala mo ba may karapatan kang utusan ako? Mangarap ka." Naging madilim ang mukha ni Uno, at sinabi niya, "Prinsesa Lamia, huwag kang maging hindi mapagpasalamat ngayon. Ikaw, kasuklam-suklam na nilalang, paano mo naglakas loob na magsalita ng ganyang kalokohan?" Sigaw ni Lamia. Hawak ang kanyang itim at purpurang baluktot na talam habang tumalon siya patungo kay Uno. Madaling nakaiwas si Uno sa kanyang mga palo habang nakangiting nagmamalaki. "Munting ganda, tigilan mo na ang pag-aaksaya ng iyong lakas. Maging masunurin ka at sumunod ka sa akin." Lamia ay sumigaw sa pamamagitan ng mga ngiting nakagat. "Mas gugustuhin kong mamatay kaysa hayaan kitang makuha ang gusto mo." Si Uno ay tumawa ng masama. "Oh, ang init ng ulo mo. Gusto ko yan. Kapag dinala na kita pabalik, sisiguraduhin kong maayos kang mapapakalma." Samantala, si Sebastian ay nakatayo sa gilid habang ang kanyang puso ay kumakabog sa kaba. Nabigla siya sa kapal ng mukha ni Uno. Ang Unicorn Demon King na ito ay labis na mayabang. Huwag pabagsakin si Lamia. Ang labanan ay patuloy na nagngangalit. Unti-unting nagpakita ng mga palatandaan ng pagkapagod si Lamia. Kinuha ni Uno ang pagkakataon at tinamaan siya ng isang malakas na suntok, na nagpadapa sa kanya. Si Uno ay naglabas ng isang matagumpay na tawa. "Well, little beauty, naiintindihan mo na ba ang aking kapangyarihan ngayon?" Ang mga mata ni Lamia ay naging pula sa galit. "Makikipaglaban ako hanggang kamatayan." Sigaw niya. Ang kanyang katawan ay sumiklab ng isang nagniningning na liwanag. Sinimulan niyang sunugin ang kanyang asensyang dugo upang mapalakas ang kanyang lakas. Nakita ito ni Sebastian at sumigaw sa takot, "Lamia, huwag mong gawin yan." Sa kanyang dugong puno ng asensya, sumiklab ang kapangyarihan ni Lamia, at ang kanyang mga atake ay naging lalong mabangis. Pinilit niyang maging depensibo si Uno, nahuli siya sa kanyang pagbabantay.